mabigat pala itong kaso, hindi lang pala isa ito eh. 6 daw po na mga kaso ang kakaharapin o hinaharap nitong dating Senador Bong Revilla at kasalukuyang Senador na si Joel Villanueva. Okay? Ito po ay matapos ang evaluation at pagsusuri ng Department of Justice na kanilang ipinail na at nirekomenda sa Office of the Ombudsman. Ganun pa man, tinanggap pa rin ng DOJ ang counter affidavit na sinumiti ng kampo ni Revilla at Villanueva. Karapatan naman nila yan. Ang maganda rin pagkakataon dyan, at least sumusunod sila dito sa proseso. Hindi katulad ng iba na binabaliwala ang proseso, tinataguan kaagad. Itong dalawa humarap pero mabigat ang kaso. Ebidensya ang labanan dyan at testigo. Hindi kasi naniniwala itong Revilla at Villanueva sa mga akusasyon lang. Karapatan nila yon. Pero sa side po ng pamahalaan, especially ang DOJ, naniniwala silang malakas yung testimonya ng mga engineer at kontraktor. Especially yung pahayag nitong si Robert Bernardo ng DPWH na siya yung nag-deliver ng pera kay Villanueva. Ito naman si Alcantara ang nagsabing siya ay nagpadala ng kung ilang daang milyon sa kampo naman ni Villanueva. So, ang mga kaso dyan yung plunder, graft in corruption, bribery, at saka yung paglabag dun sa procurement law. Kasi parang lumalabas nga po, pag nasunod ang proponent ng project ng mga politiko, wala nang bidding. Turuan na lang kung sino ang kontraktor na kaibigan o pinapaboran, yun na yung nanalo. Kaya kung ano yung kaso ng engineer, kontraktor, at saka ng proponent, halos pare-parehas. Hindi nga lang pwedeng kasuhan ng plunder yung hindi taga-gobyerno. Ang pwede lang kasuhan dyan ay yung mismong mga dating senador, kasalukuyang senador, mga district engineer, at basta ikaw ay konektado sa pamahalaan. Pero tingnan natin kung saan aabot ito. At least, nandyan na ho yung proseso. Kailangan kasi magkaroon ng closure, kailangan kasi talaga may managot. At madala sa husgado ang lahat ng usapin, ebidensya at testigo. Then korte na ang bahala. Yan naman ang trabaho ng Executive Department at ng Ombudsman. Kahit yung Ombudsman ay independent, ang trabaho nila talaga ay mag-prosecute lang. Pag nasa korte na ang bahala dyan. Mag-trial at kung ano pang dapat gawin. Okay? Pero sandali, mayroon pang isang issue rito nakakagulat. Sinabi na po ni Ombudsman Boying Remulla na meron din po na corruption daw po sa judicial body. Wow, itong matindi. Although public knowledge yan, maraming Pilipino yan din ang sapantaha at paniniwala. May corruption din sa judicial. Ano ang judicial? Yung ating mga korte. Ganon, mabigat. Maaaring kung mayroong korupsyon, mayroong pinapaboran, mayroong kumikita. Kaya nadi-dismiss, nakakawala ang ebidensya at mga kaso. Yan ang mabigat. Yan ang malaking hamon. Pagka korupsyon sa judicial, yan ay dapat labanan ng Korte Suprema. Dapat ding umaksyon ang ating Executive Department. Yan ang Executive Department pwedeng pumapil kasi kasiraan niya ng buong gobyerno. Kasiraan niya ng justice system pagka mayroong korupsyon sa judiciary. Ay galing kay Remulla yan. Hindi doon niya lalahat. Pero meron din pong problema sa judicial. Ibig sabihin sa justice system, mayroong korupsyon. Totoo yan, meron talaga dyan. Sa prosecutor pa lang, minsan nagkakalagayan na. Pagdating sa korte, sabuatan pa minsan. Kaya nakita nyo, wala namang malaking taong nakukulong. Posible talagang ginagamitan ng pera at koneksyon. Yun ang nakakasira ng hustisya. Nasa sakripisyo ang katarungan at ang maliliit na Pilipino at maliliit na complainant na babaliwala. Kasi ang proseso natin, pagka na-guilty ka sa lower court, pupunta ng Court of Appeals, papunta pa ng Supreme Court. Ang tagal ng panahon.
Pag convicted na nga minsan sa Sandigan Bayan, pag nakarating sa Supreme Court, nadi-dismiss pa. Sa dami po ng korte natin, meron tayong Regional Trial Court, Metropolitan Trial Court, meron Tax Court, di ba? Meron Court of Appeals, meron Sandigan Bayan, meron tayong Supreme Court, the Higher Court of the Land, Supreme Court. Yun ang takbuhan. Pag pinail na. Pag guilty la sa lower court, tatakbo ng Supreme Court, aapila. Kung meron pong di umano ay korupsyon, yun ang pumapatay ng justisya. Nasa sakripisyo ang katarungan ng pantay-pantay dapat sa lahat ng sektor ng lipunan. Yun ang dapat ngayon ay alamin. Pero sinabi na yun ng ombudsman, hindi naman yun na magsasalita kung hindi totoo. Wala siyang karanasan or record o pagpapatunay. Kaya ang challenge natin dito, abay dapat kumilos ang judicial body, voluntary, paano linisin ang imahe tungkol siya sa korupsyon. At gumalaw din ang Office of the President. Kasi nga yung justice system na ang apektado kapag gaganyan. Hindi pangkaraniwan taong nagsabi. Hindi natalo sa kaso, hindi simpleng mamamayan. Office of the Ombudsman, constitutional body, independent body, merong ganyan sa pantaha na merong korupsyon sa judiciary. Napakatindi niyan. Kasi pag may korupsyon, pera, di ba? Or koneksyon o kung ano mang kapalit. So hindi nakatingin, hindi titingin sa ebidensya at testigo. Yung koneksyon at kung ano mang kapalit ang papaboran. Wow! Wasak ang demokrasya at katarungan pagkaganon. Huwag nating ikasama o ikagalit yung sinasabing yan ng ombudsman. Kailangan maging wake-up call sa lahat. Labanan ito at matukoy kung anong level sa dami ng korte binabanggit ko. Ano kayang level, anong antas ang opisina nangyayari yung di umano'y korupsyon sa paghahanap ng hustisya o judiciary. Hindi biro yan. Dami problema ng ating bayan, ano ha? Pero huwag kayong mawala ng pag-asa. Ito naman pong aking mga topic at ginagawa araw-araw ay for information, for education lang. Okay? Sa aking mga opinion, interpretation, analysis, yun po yung mga nangyayari. Hindi natin pinangungunahan ang gobyerno, si Pangulong Marcos at kahit sino. Bumabantay lang tayo sa kanilang ginagawa kung tinutupad nila ang batas, sino lumalabag sa batas, sino ang dapat managot. Di ba? Dahil lahat tayo dapat ay susunod sa batas. Wala tayong karapatang lampasan at hindi irespeto ang batas. No one is above the law. Ayun po yun. Okay? Walang personalan. Sana yung judicial ay kumilos sa lalong madaling panahon, itama yung ganyang klaseng balita at kung totoo yan, abay panagutan at kilalanin.